Ang sigaw ni Rodrigo Jr. ay pumutok sa loob ng Grand Sala ng Hacienda Maliwanag tulad ng isang bagay na matagal nang pinipigilan. Alisin mo ang mga kamay mo sa asyenda na yan. Ikaw ay isang kuklang, walang karapatang tumayo rito. Ang boses niya ay kumaog sa mga kisame ng malaking silid. Ang mga kristal na chandelier sa itaas ay hindi man lang nanginig, ngunit ang lahat ng nakatayo sa ilalim nito, mga abogado, mga kamag-anak, mga mamamahayag na imbitado sa ika-15 anibersaryo ng hacienda, silang lahat ay natigilan. Ang mga tinidor at kutsara ay ibinaba. Ang usok ng prito at inihaw na karne mula sa pinakamalaking handaan ng taon ay nasangit sa hangin, walang kumakain. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Maria Clara, 32 taon gulang, suot ang simpleng puting blusang kusina niya, may maliit na mantsa ng toyo sa mangas. Hawak niya sa 2 kamay ang isang maliit na kahon ng kahoy. Lumang kahoy, may kulay kayumanggi, ng panahon, maliit na sapat para maitago sa loob ng isang drawer. Nakatingin siya kay Rodrigo Jr. Walang galit, walang takot. Walang luha. Tanging isang bagay lang ang nasa mukha niya, isang uri ng katahimikang parang bato, malamig, matatag at matagal nang naghihintay, at pagkatapos, ngumiti siya, hindi malawak, hindi matamis. Isang napakaliit na ngiti sa dulo ng kanyang labi, ang uri ng ngiti na hindi mo mauunawaan kung hindi mo alam kung ano ang hawak niya sa loob ng kahong iyon. Si Rodrigo Jr. ay natigilan sa gitna ng kanyang galit. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya mapangalanan, isang malamig na hangin sa kanyang likod na walang pinagmulan. Bakit ka ngumingiti? Ngunit si Maria Clara ay hindi sumagot. Hawak niya lang ang kahon. Naghihintay. Doon naputo lang lahat. 2 taon bago ang gabing iyon, bayan ng Taal, Batangas. Ang ilaw ng isang maliit na silid ay madilaw at nanghihina. Ang uri ng liwanag na tila nagtatanong kung hanggang kailan pa siya magtatagal. Amoy gamot ang hangin. Amoy yelo. Amoy ng mga bulaklak na inuwi ni Maria Clara kagabi na ngayon ay nagsisimula na ring malanta sa sulok ng mesa. Anak! Ang boses ni Ligaya Reyes ay manipis na tulad ng tela na matagal nang nilabhan ng paulit-ulit. Malakas pa para marinig, ngunit halos wala ng lakas para dalhin. Si Maria Clara ay yumuko palapit sa kanyang ina. 60 taon gulang si Ligaya ngunit sa kama, tila mas matanda, ang balat niya ay manipis na sa mga buto ng kanyang mga kamay, ang mga ugat ay kitang-kita sa likod ng mga daliri. Nandito na ako, nanay, nandito na ako. Hinawakan ni Ligaya ang kamay ng anak niya, mahigpit, mas mahigpit pa kaysa inaasahan ni Maria Clara para sa isang taong halos hindi na makahinga. May ibigay ako sa iyo, tumingin siya sa ilalim ng kama. Sa ilalim, ang kahon, yumuko si Maria Clara. Sa ilalim ng lumang kama, nakabaon sa pagitan ng 2 lumang maletang papel, may maliit na kahon ng kahoy. Hinila niya ito palabas. Malamig ito sa kanyang mga palad, ang uri ng malamig na parang matagal itong nakatago sa isang lugar na hindi maaabot ng araw. Hanapin mo ang iyong ama, anak. Ang tinig ni Ligaya ay nanginginig ngayon, ngunit ang mga mata niya ay malinaw. Ang malinaw na paningin ng isang taong matagal nang nagdadala ng isang bagay na gusto na niyang ibaba. Ang lahat ng katotohanan ay nandoon. Nanay, huwag mo muna akong pag-usapan ng ama. Ikaw muna. Pakinggan mo ako. Mahina ngunit tiyak. Matagal na akong nagtatago ng mga bagay na hindi dapat itago. Huwag mong tularan. Buksan mo ang kahon pagkatapos na mawala na ako. At hanapin mo ang katotohanan. Nanay, ngunit ang mga mata ni Ligaya ay isinara na, hindi tuluyan, nakatulog lang siya, ang uri ng pagtulog na puno ng pagod. Hawak pa rin niya ang kamay ni Maria Clara. Nanatili si Maria Clara sa tabi ng kama ng 3 araw. Sa ikatlong araw ng umaga, nag-ilaw ang langit sa labas ng bintana, mapula, madilaw, maganda, noong pumanaw si Ligaya Reyes ng tahimik, nang walang huling salita, nang may ngiti sa labi na hindi pa natapos. Kinagabihan, buksan ni Maria Clara ang kahon. Sa loob, isang lumang larawan, isang sulat na nakatiklop ng maraming beses, at isang dokumento na nakalapat sa ilalim, maingat, para hindi masira. Ang larawan muna. Ang kanyang ina, bata, masaya, nakatayo sa harap ng isang malaking puting bahay. Sa tabi niya, isang matandang lalaki na may puting buhok, nakaangkla ang isang kamay sa balikat ni Ligaya, ngumingiti sa kamera ng parang may hawak siyang buong mundo. Sa likod ng larawan, may sulat kamay, Hacienda Maliwanag, Batangas, ang aming simula. Pagkatapos ang dokumento, sertipiko ng kasal, mga pangalan na nakasulat sa lumang makina ng sulat, Ligaya Reyes, Rodrigo Santos Sr., natigilan si Maria Clara, dahan-dahan niyang ibinaba ang papel. Tumingin sa larawan, tumingin sa pangalan.
Tumingin sa kanyang sariling mga kamay, ang kamay na hawak niya kanina ng kanyang ina, at sa unang pagkakataon sa 3 araw, napaluha siya. Hindi dahil sa kalungkutan, dahil sa isang bagay na mas mabigat pa, ang katotohanan na nagsisimula nang ibagsak ang lahat ng alam niya tungkol sa kanyang buhay. Bukas ng umaga, binuksan ni Maria Clara ang kanyang laptop. Naghanap siya ng trabaho, hindi para kumita. Naghanap siya ng isang paraan para pumasok sa lugar na matagal nang hindi niya alam na pag-aari rin niya. At sa screen, lumabas ang isang advertisement, naghahanap ng cook, Hacienda Maliwanag, Batangas, immediate hiring, Hacienda Maliwanag, ang parehong pangalan, ang parehong lugar sa likod ng lumang larawan ng kanyang ina. Dahan-dahang ngumiti si Maria Clara at ang ngiting iyon ay hindi katulad ng ngiti ng isang taong nasisiyahan. Ito ay ang ngiti ng isang taong nagsisimula pa lamang. Nag-apply si Maria Clara sa araw ding iyon. Hindi na siya nagatubili. Pinaprint niya ang kanyang resume, cook ng ospital ng San Roque, 5 taon ng karanasan, mabuting rekomendasyon mula sa head nurse, at pinaghandaan ang kanyang sarili para sa interview. 1 linggo lang. Tinawagan sila. Pumunta na kayo sa Hacienda Maliwanag sa Biyernes ng umaga, maaga, bago mag-8. Opo, nandun po ako. Naglagay siya ng telepono at tumayo. Lumabas siya sa maliit niyang kwarto sa Lipa City at tumingin sa labas ng bintana. Sa malayo, may mga bundok. Pamilyar ang tanawin, pero ngayon parang may ibang ibig sabihin. Kinuha niya ang lumang larawan ng kanyang ina mula sa kahon at pinag-aralan ito ng matagal. Papunta na ako, nanay, bulong niya. Handa na ako. Ang hasyenda ay lumabas ng may bigla. Dumating si Maria Clara sa Biyernes, sumakay siya ng bus mula Lipa, pagkatapos ay tricycle, at sa dulo ng mahabang daan na napapalibutan ng mga puno ng niyog, biglang nagbukas ang paningin niya sa isang malawak na parang napuno ng liwanag. Ang ngalan ay tama, maliwanag. Kahit sa umaga, kahit may manipis pang hamog, naroon ang liwanag sa bawat sulok. Ang pangunahing bahay ay bato at kahoy, matanda pero maingat na inalagaan. May mga halaman sa tabi ng daan, may amoy ng sariwang lupa at ng mga bulaklak na hindi niya kilala pero parang pamilyar sa kanya, parang natandaan ng katawan kahit hindi natandaan ng isip. Tumigil siya sandali sa gate. Ito ang lugar sa likod ng larawan, eksaktong lugar, saka siya humakbang. Ang interview ay maikli. Isang estate manager ang humarap sa kanya, tinanong ang kanyang karanasan, pinakita ang kusina at sinabi ang sweldo. Tumango lang si Maria Clara, sabi niya, kayang-kaya ko po. Sinabi ng manager, magsimula ka na bukas. At habang papalabas siya ng opisina, may isang matandang babae ang naghintay sa labas ng pintuan. Maiksi, may puting buhok na nakabalot ng tapis. Hawak ang isang basahan na parang laging handa para sa trabaho. Ikaw ba, ang bagong cook? Opo. Tumingin sa kanya ang matanda, hindi basta tumingin. Pinag-aralan niya ang mukha ni Maria Clara ng matagal mula sa noo hanggang sa baba. At sa sandaling iyon, may kumaripas na kulay sa mukha ng matanda, namutla siya. Hindi eksakto, pero namutla ng bahagya. Parang may nakita siyang hindi inaasahan. Nena po ako, Nena Buenaventura, matagal na akong nandito. Maria Clara po, Maria Clara Reyes. Tumitig si Nena sa kanya ng isa pang segundo. Saka siyang ngumiti, isang ngiting may halong bagay na hindi ma-describe ni Maria Clara. Kamukha mo ng isang tao na kilala ko noon, hindi na nagdagdag si Nena. Lumiko siya at sabi, halika, ipakita ko sa iyo ang kusina. Ang kusina ng Hacienda Maliwanag ay hindi katulad ng kusina ng ospital. Malaki ito, maayos, may malaking bintana sa gilid na bukas palagi at mula roon ay makikita ang hardin sa likod ng bahay, mga puno ng mangga, mga rosas na pula at sa malayo ang mga bundok na asul. Mabango ang hangin dito, may halong toyo at suka at dahon ng pandan na nakabitin sa tabing. Dito ka magluluto, sabi ni Nena. 3 beses sa araw, 5 tao sa staff, pero pag may bisita, dumadami ang trabaho. Sanay na po ako sa ganoon. Oo, sabi ni Nena, nang dahan-dahan. Mukhang sanay ka sa maraming bagay. Sa unang linggo, tahimik si Maria Clara. Nagluto siya ng maayos. Lumapit siya sa lahat ng kasamahan ng may ngiti. Hindi nagtatanong ng labis, hindi nagtatampo, pero lagi siyang nakikinig. Natutunan niya ang mga pangalan, sino ang nag-uulat kina Rodrigo Jr., sino ang pinagkakatiwalaan ni Vanessa, sino ang matagal nang nandoon at sino ang bago lang. Natutunan niya ang mga oras, kailan nagigising ang mag-asawa, kailan sila kumakain, kailan nakakaalis si Vanessa para sa kanyang mga lakad sa Maynila. Nakita niya si Rodrigo Jr. sa ikalawang araw, dumaan siya sa labas ng kusina kasama ang 2 bisita, nakatawa, nakikipagkamay.
Masaya ang mukha niya, mabait ang boses niya. Pero nang lisanin ng mga bisita, sa kanya marinig ang boses ni Rodrigo Jr. mula sa hallway. Sabi ko, nang maaga ang almusal, ano bang trabaho ninyo dito? Wala siyang sinalita na patunay, basta ang tono. Isang tono na ginagamit ng mga taong sanay na sa kapangyarihan. Tumingin si Maria Clara sa kanyang mga kamay at nagpatuloy sa pagtitimpla ng sabaw. Nakita naman niya si Vanessa sa ikatlong araw. Dumaan lang ito sa kusina para kunin ang tubig. Hindi nagpansin, hindi nagbigay ng tingin. Pero napansin ni Maria Clara ang isang bagay. May susi si Vanessa na nakasabit sa leeg, hindi alahas. Susi, simpleng metal, nakabalot ng manipis na tali, laging hawak, laging kasama. Sa gabi, bago matulog, inilabas ni Maria Clara ang lumang larawan. Tinitignan niya ito sa liwanag ng iisang ilaw ng kanyang maliit na kwarto sa staff quarters. Isang kwartong may bakal na kama at isang bintanang nakaharap sa hardin. Sa gabi, amoy rosas ang hangin mula sa labas. Nandito na ako, nanay. Inilagay niya ang larawan sa ilalim ng unan. Hindi ito sagrado, praktikal lang, nandoon ito kung saan hindi makikita ng iba. Sa ikatlong linggo, habang naglilinis si Maria Clara ng labas ng kusina, nagwawalis ng tuyong dohon na nalaglag mula sa puno ng mangga sa tabi ng pinto, may lumapit sa kanya mula sa likod. Mahinang lakad, pamilyar na amoy ng lumang sabon. Si Nena. Tumayo si Nena sa tabi niya at tumingin sa hardin, hindi sa kanya. Parang nagtatrabaho lang, parang walang sinasabi. Saka bumubulong siya. Huwag kang magpadala. Hindi lumingon si Maria Clara. Alam ko kung sino ka, isang paumanhin. At alam ko rin kung paano namatay ang iyong ama. Nanatili si Maria Clara sa pagsasalong iyon, hawak ang walis, nakatayo sa tabi ng puno ng mangga, buhok na naiipit ng hangin sa mukha niya. Nakaramdam siya ng malamig sa dibdib kahit mainit ang hapon. Unti-unting inalis ni Nena ang kamay mula sa bulsa ng kanyang tapis at umupo sa maliit na bangko sa tabi ng pinto ng kusina. Hindi siya nag-imbita, umupo lang, parang napagod bigla. Dati, bago ka pa ipanganak, sabi ni Nena, mababa ang boses. Dito sa hasyenda maliwanag, nangyari ang lahat. Hininto ni Maria Clara ang pagsasalong iyon. Hinayaan niyang manatili ang walis sa kanyang kamay, may hawak-hawak kasi siya, mas madaling makinig kung may hawak. Kasal ba sila? Tanong niya, tuwirang tanong, walang paligoy-ligoy, tumango si Nena. Nakarehistro, tunay, hindi lihim na kasunduan, hindi simpleng pangako. Kasal. 33 taon na ang nakalipas. Sa Taal, naroon ako. Saksi, tumigil siya, sandali. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, dumating ang pamilya Santos mula Maynila. Ang mga tito, ang mga pinsan. Sinabi nila kay Don Santos Sr. na mapapahiya ang pangalan ng pamilya kung malalaman ng lahat. Ang ligaya ay, simple lang, sabi nila, hindi angkop. At sumunod siya. Sumunod siya. Walang akusasyon sa boses ni Nena. Katotohanan lang. Umiyak si Ligaya ng 3 gabi dito sa hasyenda. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang mga gamit at umalis. Ngunit napatigil si Nena. Buntis na siya noon, 3 buwang buntis. Dinig ng katahimikan ang hangin sa pagitan nila. Sa malayo, may manok na tumitilok sa likod ng kambing na kulungan. Amoy ng tuyong damo at mainit na semento. Ipinanganak mo dito, patuloy ni Nena. Sa loob ng hasyenda, sa isang kwarto sa likod ng gusali, ako ang nandoon. Ako ang humawak sa iyo bago mo pa marinig ang iyong sariling iyak. Ngumiti si Nena ng bahagya, malungkot na ngiti. Maganda kang sanggol, tahimik. Parang alam mo ng maaga na ang katahimikan ay importante. Hinigpitan ni Maria Clara ang hawak sa walis. Napansin ni Nena, tumingin siya sa mga kamay ng babae, pumuti na ang mga daliri sa hawak. Sige lang, sabi ni Nena. Okay lang na mahigpit. Ang aking ama, alam ba niyang ipinanganak ako? Alam niya. Ngunit, huminga ng malalim si Nena. Mahal niya ang kapayapaan niya ng higit sa lahat. Hanggang sa katandaan niya, nagpadala siya ng pera kay Ligaya. Lihim sa pamamagitan ko. Ngunit hindi na siya bumalik. Hanggang kailan? 10 taon bago siya namatay, sumulat siya ng isang dokumento, huling habilin. Narinig ko ito mula sa kanya mismo. Sinabi niya sa akin na may papel na may katotohanan, na ikaw ang may karapatan sa kalahati ng hasyenda. Dito unang lumingon si Maria Clara, dahan-dahan, parang may bigat ang ulo niya. At nang mamatay siya 7 taon na ang nakalipas, huminga ng malalim si Nena bago sumagot. Sa huling buwan ng buhay ni Don Santos Sr., lagi na sa kwarto niya si Vanessa.
kasama ang isang doktor mula Maynila. Hindi ang dating doktor ng hasyenda, bago, hindi ko kilala. Itinuon ni Nena ang mga mata sa kamay niya. Minsan, nakita ko ang mga gamot, pinalitan. Yung dati, hindi na nakikita. Ngunit sino ako para magsalita? Katulong lang ako. Kung magsalita ako, sino ang maniniwala? At ang matanda, nagsalita ba siya bago siya namatay? Isang beses, tinawag niya ako sa kwarto. Mahinang-mahina na siya noon, sinabi niya. Inulit ni Nena ang mga salita ng dahan-dahan, parang binibigkas ang isang panalangin. Nena, may mga dokumento, kailangang mahanap. Iyon lang, kinabukasan, hindi na siya gising. Nanatiling tahimik si Maria Clara sa loob ng matagal. Pagkatapos, saan ang mga lumang papel ng hasyenda? Tumingin si Nena sa kanya, mabilis, malinaw. Sa silid ni Vanessa, sa loob ng antikong kahon, niyari ng kahoy, may tanso ang sulok. Nakikita ko ito tuwing naglilinis ako noon. Ngayon, hindi na ako pinapasok doon. Inunat ni Maria Clara ang kamay at isinandal ang walis sa pader ng kusina. Pagkatapos, mula sa bulsa ng kanyang uniforme, kinuha niya ang isang maliit na notebook. Kulay abong tela ang takip, lahat ng sulok ay nagsisimulang malubot na. Lumang notebook. Matagal nang kasama, nagsimulang sumulat si Maria Clara. Walang mabilisan, maingat ang bawat titik, parang nagtatanda ng isang bagay na hindi na dapat makalimutan. Nakita ito ni Nena, hindi siya nagsalita agad. Pagkatapos, huminga siya, isang malalim na hininga ng isang taong matagal nang nagtataglay ng lihim. May isa pa akong sasabihin sa iyo. Hininto ni Maria Clara ang pagsusulat. Ang aking pamangkin, Jerome de la Cruz. Nagtatrabaho sa bukid, kilala mo na siguro siya, ang bata, tahimik. Tiningnan ni Nena ang kanyang mga kamay. Bago mamatay si Don Santos Sr., tinawag niya si Jerome. Binigyan ng isang lumang sobre. Sinabi ng matanda, ibigay mo ito sa tamang tao, sa tamang oras. Nanahimik si Maria Clara ng isang segundo. At itinago ni Jerome ang sobre. 7 taon na, sabi ni Nena, naghihintay. Lumabas si Maria Clara mula sa silid ni Nena ng maingat, walang ingay, tulad ng isang taong sanay na sa paglabas ng mga pinto nang hindi nagugulat ang sinuman. Kumapit siya sa hawakan ng pintuan ng isang segundo bago binitawan. Kinabukasan ng hapon, nahanap niya si Jerome sa likod ng mga puno ng mangga. Doon siya palaging nagpapahinga pagkatapos ng hating hapon, nagseselos sa malamig na hangin mula sa bundok. Nag-aalaga siya ng ilaw na pampabango para sa mga daga sa paligid ng bodega at hindi siya tumingin sa kanya agad nang lumapit si Maria Clara. Ate, sabi niya, isa lang iyon, pero may laman. Jerome, umupo si Maria Clara sa malapit na bato. Sinabi sa akin ni Nena, huminto siya sa paggalaw. Dahan-dahan, tinupi niya ang maliit na trapo sa kanyang kamay. 7 taon, sabi ni Maria Clara, mabigat yata ang paghihintay. Hindi ko alam kung sino ang tamang tao, sabi ni Jerome, mababa ang tinig. Pero nung dumating ka, nung nakita ko kung paano ka nagtitiis sa kusina, paano ka ngumingiti kahit sisihin ka ng lahat, alam ko na. Inilabas niya ang sobre mula sa loob ng kanyang polo. Maputla na ang kulay nito, galing sa maraming taon ng pagtatago. Maingat na ibinigay kay Maria Clara. Bukas loob niyang tinanggap. Maingat na ibinukas. Ang papel sa loob ay manipis na, may tiklop sa gitna na halos gusto nang pumutol. Sulat kamay, matanda, may pag-ingat. Ang mga titik ay malalaki at mabagal na sulat ng isang matandang lalaki. Kung ikaw man ang nagbabasa nito, anak kita. Anak ko, kay Ligaya Reyes. Pinangalagaan kita nang hindi ko kaya. Patawarin mo ako. Ang tunay na habilin ay nasa kamay ni Attorney Benjamin Ocampo. Siyang tanging tapat na saksi sa aming kasal at sa iyong pagsilang. Hanapin mo siya bago pa mahuli ang lahat. At ang relo, ibinigay ko iyon kay Ligaya. Alam niya ang kahulugan. Sana ay nakarating sa iyo. Nandoon pa rin si Jerome, tahimik, naghihintay. Tumingin si Maria Clara sa kanya. Nagpumilit siyang magsalita. May relo, sabi niya. Hawak ko na. 2 taon, hindi ko alam kung bakit ito mahalaga. Umuwi siya sa kanyang silid pagkagabi at inilabas ang kahon na ibinigay ni Ligaya, isang maliit na kahon na kahoy, may amoy ng lumang damit at ng kung anong pabango na hindi na siya sigurado kung talagang nanlalaro na ang alaala. Bumukas niya ito. Ang relo ay nasa loob pa rin. Antiko, ginto, may kadena, at sa likod may maliit na pangalan, Santos. Kinabukasan, bago magsimula ang almusal, lumapit siya kay Nena sa kusina. Wala pa ang iba, ang tubig sa kawa ay kumukulo pa lamang, at ang amoy ng kanin ay nagsisimula pa lamang. Nena, dahan-dahan niyang inilabas ang relo mula sa bulsa ng kanyang apron. Napatigil si Nena, nilapitan niya ito.
Hinawakan niya ang kamay ni Maria Clara, ang kamay na may hawak ng relo nang hindi pa binubukas. Pagkatapos ay binukas niya ang mga daliri ni Maria Clara nang maingat. Nang makita ang relo, may lumabas sa mukha ni Nena. Hindi agad naluha, una ay parang isang bagay na matagal nang nakakulong ay biglang nakalaya, at pagkatapos, dumaan ang luha sa pisngi niya ng tahimik. Iyan ang relo ng pamilya Santos. Nanginginig ang boses. Kilala ko iyan. Lagi itong suot ni Don Santos Sr. sa bawat Pasko, sa bawat espesyal na araw. Nung namatay siya, nawala na ito. Naghahanap si Rodrigo Jr., nagalit pa siya. Sinabi ng lahat na naligaw. Tinitigan ni Maria Clara ang relo. Hindi naligaw, sabi niya. Ibinigay, sabi ni Nena. Ibinigay niya sa taong pinakaminahal niya. Sa loob ng isang linggo, maingat na naghanap si Maria Clara ng pangalan ni Attorney Benjamin Ocampo, hindi sa computer ng hasyenda, hindi sa telepono na nakita ni Vanessa, kundi sa maliit na notebook ni Jerome na nagtanong sa ilang matatandang tao sa bayan ng Taal ng walang paliwanag. Isang umaga, habang naghihintay ang mga lutuin para sa deliberya ng gulay, inilabas ni Maria Clara ang simpleng papel. Sulat kamay na address, isang opisina sa Lipa City. Hindi siya direktang tumawag. Nagsulat siya ng liham, maikli, malinaw. Abogado po kayo ng pamilya Santos. May hawak po kayo ng isang bagay na para sa akin. Anak po ako ni Ligaya Reyes. Handa na po akong makipagkita. Inilagay niya ito sa sobre. Sinuri niya ang pangalan. Pagkatapos ay ibinigay kay Jerome at walang salita na kailangan pa. 3 gabi pagkatapos niyon, naglalakad si Maria Clara pabalik sa kanyang silid pagkatapos ng hating gabi. Matagal na siyang nanatili sa kusina, nag-aayos ng mga record ng pagkain para sa susunod na linggo, nagtatago ng kaunting oras para mag-isip. Madilim ang pasilyo, isang ilaw lang, ang maliit na bombilya sa dulo, ang nagniningning. At sa dulo ng pasilyo, may tao, si Vanessa, nakatayo, nakasuot ng mahabang bata, walang galaw. Anong ginagawa mo dito sa oras na ito? Malamig ang tinig. Hindi ito tanong na may pag-aalala. Hindi ito tanong na nagulat. Ito ay isang tanong na matagal nang inihanda. At sa mata ni Vanessa, kahit sa dilim, kahit malayo, may isang bagay na naramdaman ni Maria Clara sa balat ng kanyang mga braso. Hindi ito simpleng pagdududa. Ito ay paghahanap. Tumayo si Maria Clara ng tuwid. Ang amoy ng mainit na tubig at sabon, ang naiwan ng huling plato na hinugasan niya, ay naramdaman pa rin sa kanyang mga kamay. Naghuhugas po ako ng ilang baso, Ma'am Vanessa. Nakalimutan ko kanina. Walang pagbabago sa mukha ni Vanessa. Lumapit siya ng 1 o 2 hakbang, hindi marami, ngunit sapat upang makita ni Maria Clara na hindi siya nagising ng aksidente. Sa oras na ito, opo, pasensya na po kung nagulat kayo. Matagal na tumingin si Vanessa. Noon naramdaman ni Maria Clara ang kakaibang grabidad ng sandaling iyon, tulad ng isang timbangan na tinitimbang ka ng hindi mo alam. Bukas, huwag kang mag-iisa sa gabi. Sabihin mo kay Nena kung may kailangan ka. At lumakad siya pabalik sa kanyang silid. Tahimik. Wala nang ibang sinabi. Nanatili si Maria Clara sa pasilyo ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang kwarto at sa tuwing humakbang siya, maingat na pinigilan ang ingay ng kanyang tsinelas sa kahoy na sahig. Nagsimula ito sa susunod na umaga. Clara, nandito na si Marites. Tutulong sa'yo ngayong araw. Wala pang 8:00 nang sabihin ito ni Vanessa mula sa pintuan ng kusina. Ngumiti pa. Para hindi ka masyadong mapagod, si Marites, bata, tahimik, mapagmasid, ay umupo sa tabi ng mesa at hindi talaga nagluto. Nanonood lang. Pagkatapos ay si Bebang at si Cora. Iba-ibang araw, iba-ibang pangalan, ngunit iisa ang ginagawa, nakaupo, nanonood, at umaalis pagkatapos ng ilang oras ng walang ginawang tulong. Noon, naunawaan ni Maria Clara ang laruan. Ginawa niya ang tanging bagay na maaari niyang gawin. Ngumiti, nagpakain, at nag-ingat. Ang maliit na notebook, yung grayong may tela na takip, yung puno ng mga pangalan at petsa, at maliit na obserbasyon, ay lumipat sa loob ng isang dilatang sardinas sa likod ng pinakahuling istante ng bodega, sarado. Hindi kapansin-pansin, at ang mga tala, ang mga susunod na tala ay hindi na nakasulat sa diretso, mga titik na kanyang inayos na parang recipe. 2 kutsarang asin ay naging pangalan, 3 baso ng gata ay naging petsa, haluing mabuti ay naging itago. Ito ang kanyang wika. Siya lang ang nakakabasa nito. Ngunit ang kahirapan hindi lang sa mga mata ni Vanessa. Ang tunay na pagod ay sa loob.
Isang Sabado gabi, matapos mawala ng apoy ang lutuan at lumabas na ang lahat ng katulong, naiwan siyang mag-isa sa kusina. Inayos niya ang huling palayok. Pinunas ang mesa, pinatay ang ilaw sa itaas, ang maliit na ilaw sa gilid ng kalanang naiwan, ang kulay dilaw na liwanag na katulad ng kandila. At pagkatapos ay umupo siya sa sahig. Hindi niya pinlano. Nangyari lang, inilabas niya ang larawan mula sa loob ng kanyang bulsa, isang maliit, nakatiklop na larawan na matagal na niyang dala, itim at puti, dalawang mukha. Ang isa ay ng isang babaeng nakangiti, buhok na nakatali, may namumukadkad na ilang-ilang sa likod. Ang isa ay ng isang lalaking may maitim na buhok, medyo malayo ang tingin, ngunit ang kamay niya ay nakapatong sa balikat ng babae, ang kanyang ina. Ang kanyang ama, 23 taon na ang nakalipas bago pa man siya ipanganak. Naramdaman niya ang pagyanig sa kanyang hininga bago pa man niya ito napigilan. Pinigil niya, 1 segundo, 2. Pagkatapos ay hindi na, umiiyak siya ng tahimik, ang klase ng iyak na walang tunog na lumalabas, ngunit ang balikat ay gumagalaw. Hawak niya ang larawan sa kanyang dibdib, nakatapat ang kanyang noong sa tuhod at sa loob ng mahabang sandaling iyon, hindi siya ang matapang na Maria Clara Reyes na naghihintay. Siya ay ang anak na babae ng isang inang namatay nang naghihintay din. Ang apoy ng kalan ay matagal nang patay. Malamig na ang kusina. Ang natatanging ingay ay ang mga kuliglig sa labas at ang kanyang sariling tahimik na pagluha. Doon niya binayaran ang presyo ng katahimikan. Kinabukasan, 7:00 ng umaga, pumasok si Vanessa sa kusina. Tinitigan si Maria Clara mula ulo hanggang paa, yung klase ng pagtingin na hinahanap ang pag-aod, ang tanda ng kahinaan, ang anumang bitak. Tumayo si Maria Clara ng tuwid, ngumiti. "Good morning po, Ma'am Vanessa. Gusto niyo po bang subukan ang bagong recipe ko? Ginagawa ko pong calamansi glaze para sa lechon manok ngayong tanghalian." Sandaling nagulat si Vanessa. Sandali lang, ngunit nakita ni Maria Clara ang kisap na iyon ng pagkabigo. "Sige," sabi ni Vanessa at lumabas. Nagpatuloy si Maria Clara sa paghiwa ng mga kalamansi, isa-isa, maayos, walang pag-aatubili. At nang makalabas na si Vanessa, saka lang niya pinigilan ang hawak ng kutsilyo ng kaunti, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kumpiyansa na hindi pa oras para matakot. Kinagabihan, habang nagtatago ng notebook sa delata, may narinig siyang maikli at malalim na tunog mula sa kanyang lumang telepono. Isang mensahe. Buksan niya, isang linya lang. "Nandito ako. Naghihintay din ako ng matagal na. Kailan tayo makakatagpo?" Attorney Ocampo. Nanatili si Maria Clara sa loob ng bodega, hawak ang telepono, at sa pagkakataong iyon, sa kauna-unahang beses sa matagal na panahon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, maaga pa lang, nagiwan si Maria Clara ng mensahe sa telepono. "Sabado, Taal, saan?" Sagot ni Attorney Ocampo. 3 salita. "Lutong Batangas, ikaw." Gayon na lang kasimple. Sabado ng umaga, lumabas si Maria Clara ng hasyenda na parang pumupunta lang sa palengke. May bayong, may payong, may mukha ng taong walang ginagawa kundi mamili ng gulay. Sumakay siya ng tricycle papuntang bayan. Wala siyang sinabi kaninuman, kahit kay Jerome. Ang Lutong Batangas ay isang maliit na kainan sa tabi ng simbahan ng Taol. Amoy sinaing at sinigang ang hangin sa loob. May 2 pamilya kumakain sa sulok, may bata na umiiyak dahil sa mainit na sabaw. Nakita agad niya ang matanda, isang lalaking may puting buhok, suot ang simpleng polo, nakaupo sa pinakasulok na mesa, may dalang payat na briefcase na kulay kayumanggi. Tumitingin siya sa labas ng bintana na parang nag-aabang ng sasakyan, ngunit nang pumasok si Maria Clara, agad siyang humarap. Mga mata ng lalaking matagal nang may tinatago. "Maria Clara," sabi niya, mahina, parang pangalan ang bawat pantig. Attorney Ocampo, umupo siya sa harap niya. "Maraming salamat sa pagpunta." "Hindi ito pabor," sabi niya agad. "Utang ko ito." Nagpa-order sila ng kape, 2, walang sinabi habang hinihintay. Nang dumating ang mga tasa, inilabas ng matandang abogado ang isang sobre mula sa briefcase. Maingat. Parang hawak niya ang isang bagay na buhay. "Ito," sabi niya. "Kopya ng huling habilin ni Don Rodrigo Santos Sr. Orihinal na pirma, notaryo, saksi." Iniabot niya ito. Hinawakan ni Maria Clara ang sobre, makapal ang papel, medyo dilaw na sa edad at dahan-dahang binuksan. Naroon ang pangalan niya, Maria Clara Reyes Santos, anak ng Don Rodrigo Santos Sr. at ni Ligaya Reyes, tagapagmana ng kalahati ng Hacienda Maliwanag at ng lahat ng natitira sa ari-arian ng pamilya Santos. Walang ingay sa kainan maliban sa bata pa ring umiiyak sa sulok at sa kumukulong sabaw. Natuklasan ni Rodrigo Jr. agad, sabi ni Attorney Ocampo.
Ilang araw pagkamatay ng iyong ama, pinuntahan ako ni Vanessa, hindi si Rodrigo, si Vanessa mismo, at sinabi niya na ang dokumentong ito ay peke, na sila ang tutulungan ko o haharapin ko ang kahihinatnan. Anong kahihinatnan? Uminom muna siya ng kape bago sumagot. Ang aking lisensya, ang aking pamilya, ang aking reputasyon, ibinaba niya ang tasa. Matanda na ako noon, natatakot, nagatubili. Ngunit hindi mo winasak ang kopya. Hindi, tumitig siya sa mesa. Kasi alam ko kung sino ang tama. At kahit takot ako, hindi ko kaya ang mabuhay nang alam kong may inilibing akong katotohanan. Sa loob ng isang oras, pinag-usapan nila ang lahat. 7 taon na nakaitago ng matandang abogado ang kopya sa likod ng isang makapal na libro sa kanyang opisina. 7 taon na naghihintay siya ng oras at ng taong may lakas na harapin si Rodrigo Jr. Nakarating sa kanya ang balita na may bagong cook sa Maliwanag, isang babae mula Batangas, nagtrabaho sa ospital, nagngangalang Reyes. Nag-imbestiga siya ng tahimik at natuklasan ang katotohanan. Ikaw ang naghanap sa kanila, sabi ni Maria Clara. Hindi ko alam yon. Pinanood kita, aminin niya. 2 taon, kailangan ko munang malaman kung sino ka talaga, kung karapat dapat kang pagkatiwalaan, tumitig si Maria Clara sa matanda. At ngayon, naniniwala na ako, pinag-usapan nila ang plano. Ang 15 anibersaryo ng hasyenda sa ilalim ni Rodrigo Jr., 3 linggo na lang. Grand dinner. Mga kamag-anak, abogado, maging ilang mamamahayag na inimbitahan ni Vanessa para sa eksena ng kayamanan. Perpektong audience, sabi ni Attorney Ocampo. Kapag lumabas ang habilin sa harap ng lahat, ng media, ng pamilya, ng ibang abogado, mas mahirap itago. Mas mahirap itago. Meron akong iba pang ebidensya, sabi ni Maria Clara. Maikli, diretso, tumango ang matanda. Alam ko, kaya kita hinintay. Nang malapit na silang umalis, tinawag siya ng matandang abogado. Maria Clara, tumigil siya. Handa ka na ba? Seryoso ang mukha niya. Kapag sinimulan natin ito, walang pabalik. Mawawalan sila ng lahat at gagawin nila ang lahat para pigilan tayo bago makarating sa korte. Lumabas sila ng kainan. Mainit ang Nobyembre na araw ng taal. Ang amoy ng simbahan at ng pagkain at ng lumang bayan ay magkahalo sa hangin. Tumingala si Maria Clara. Asul ang langit, walang ulap. Parang walang dahilan para matakot. 2 taon na akong handa, sabi niya. Tumango si Attorney Ocampo. Ngunit bago siya tumalikod, may idinagdag pa siya. At iyon ang unang beses na naramdaman ni Maria Clara ang isang bagay na parang kirot sa dibdib. Maria Clara, may isa pa akong kailangang sabihin sa iyo, tungkol sa iyong ina, at kung paano talaga siya namatay. Lumakad si Maria Clara pauwi nang walang sinasalita, hindi niya sinabi kay Attorney Ocampo na tumitibok ang kanyang puso nang malakas nang marinig niya ang mga huling salita. Hindi siya nagpakita, ngumiti lang siya, tumango at nagsabi ng, sabay na nating pag-usapan iyon sa tamang oras. Ngunit sa loob niya, parang may nabasag na baso. Ang ina niya, hindi lang basta sakit ang pumatay sa kanya. 3 linggo pa lang ang natitira bago ang dinner. At ngayon, mas marami siyang kailangang malaman at mas maikli ang oras. Nang makabalik siya sa hasyenda, nagbihis siya ng kanyang puting kitchen uniform at pumasok sa kusina para ihanda ang tanghalian. Sabado iyon, tinimplahan niya ang sabaw ng manok, sinuri ang timtim ng mga gulay, gabi-hapon, ginagawa niya ito. Walang nagbago sa labas. Sa loob niya, lahat ay nagbago. Pagkagabi, pagkatapos ng hugas ng pinggan at pagpapatay ng ilaw sa kusina, umupo siya sa kanyang maliit na silid at binuksan ang kanyang notebook. Maingat, dahan-dahan. Gaya ng bawat gabi sa loob ng 2 taon, ngunit ngayon, mas malinaw ang kanyang isinusulat. Isang pagkatok sa pintuan. Clara, boses ni Jerome, mababa, maingat. Pasok. Pumasok si Jerome na hawak ang isang lumang libro, makapal, pormang ledger, ang takip ay kayumang gina at may amoy ng lumang papel at alikabok. Nahanap ko ito sa lumang bodega, sabi niya, ibinababa ang libro sa mesa. Ang account book ng hasyenda, mga 10 taon na ang nakalipas bago mamatay si Don Santos Sr. Binuksan ni Maria Clara ang libro. Ang mga pahina ay nadilaw na, ang tinta ay medyo lumabo, ngunit mababasa pa. Tumigil ang kanyang daliri sa isang pahina, isang listahan ng mga bayad, mga numero, mga pangalan. Ito, sabi ni Jerome, itinuro ang isang entry. Doktor, hindi siya ang regular na doktor ng hasyenda. Nagtanong ako sa mga matanda, hindi nila kilala ang pangalang ito. Tinitigan ni Maria Clara ang entry.
3 beses na binayaran ng doktong ito sa loob ng huling 2 buwan ng buhay ni Don Santos Sr. Malaking halaga sa bawat pagbabayad. Ilagay natin ito sa listahan, sabi niya. Sigurado ka ba, Clara? Tanong ni Jerome. Matanda ang mukha niya para sa kanyang edad ng gabing iyon, ang liwanag ng ilaw ay nagbibigay ng anino sa kanyang noo. Kung malaman nila na naghahanap tayo, sigurado na ako simula pa noong una, sagot niya. Ikaw ang hindi sigurado. At ayos lang iyon, Jerome. Pwede ka pang umalis. Sandali siyang tumahimik. Pagkatapos ay tumango siya, hindi ako aalis. Isinara ni Maria Clara ang libro at pinigil ang kanyang sarili sa pagsasalita pa. Sapat na iyon. 3 gabi pagkatapos, nagising siya sa ingay, hindi malakas, ngunit hindi rin dapat na naroon. Lakad, sa pasilyo, papunta sa kanyang silid. Naghintay siya ng sandali, pagkatapos ay maingat na bumaba sa kanyang higaan at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Nakita niya si Sita, isa sa mga katulong ng hasyenda, na nakatayo sa labas. Ang kamay ay hawak pa ang hawakan ng pintuan. Nagulat si Sita. Nagpumula ang kanyang muka. Nagkamali lang po ako ng silid. Ngumiti si Maria Clara. Sige, Sita, maingat ka sa daan. Naghintay siya hanggang mawala ang lakad ni Sita sa pasilyo. Pagkatapos, bumalik siya sa loob at naupo sa gilid ng kanyang higaan. Alam niya ang nangyari. Kilala niya si Sita, mabuting tao, ngunit mahina sa pera. At si Vanessa ay may pera. Tumingin siya sa kanyang mesa, ang notebook, ang lumang libro, ang sobre na may mga liham. Lahat ng kanyang natipon sa loob ng 2 taon, nandoon pa. Ngunit hindi na dapat. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Attorney Ocampo. Bukas ng umaga, bago ang 9, kailangan ko kayong makita. Ang reply ay dumating pagkalipas ng ilang minuto. Nandoon ako. Nilagay ni Maria Clara ang kanyang telepono sa mesa at huminga ng malalim. Tinandaan niya ang boses ni Vanessa. 3 gabi na ang nakalipas nang naglibot siya sa paligid ng sala at narinig ang isang bahagi ng tawag sa telepono mula sa labas ng pintuan, ang boses na malinaw sa gabi. Huwag kang mag-alala, wala nang makakaalam. Patay na si Ligaya at ang anak niya ay isang cook lang. Inilabas niya ang kanyang telepono. Naitala niya ang natitirang bahagi ng pag-uusap, ang pangalan, ang mga detalye, ang tono ng boses ni Vanessa na parang walang takot at walang pagsisisi. Malinaw ang recording. Sapat na. Kinabukasan, magdadala si Maria Clara ng lahat kay Attorney Ocampo. Ang mga liham, ang libro, ang recording, ang lahat ng kanyang tinipon sa 2 taon ng pagtitiyaga at ngiti at pagsabing, "Opo, senyora," sa harapan ng babaeng alam niyang may alam. Ngunit ngayon, isang tanong pa ang naghihintay sa kanya. Ang sinabi ni Attorney Ocampo sa Taal tungkol sa kanyang ina, kung paano talaga siya namatay. Bukas, maririnig na niya ang sagot. Kinaumagahan pa lang nang magsimulang kumilos si Maria Clara sa kusina. 3:00 ng madaling araw, malamig ang tiles sa ilalim ng kanyang paa. Amoy sibuyas at bawang ang hangin. Pamilyar, katahimikan, ang amoy na nagsabi sa kanya araw-araw na ito lang ang kailangan mo ngayon, ang lutuin, ang maging mabuti sa ginagawa mo. Nagisimer ang kaldereta sa malaking kawa, ang mga buto ng baka, ang atswete, ang patatas na hiniwa niya ng pantay-pantay, lahat isinaalang-alang dahil ganoon siya magluto. Lagi. Hindi pagpipigil lang, paggalang sa pagkain. Bukas ang grand dinner. 15 taon daw ng hasyenda sa ilalim ni Rodrigo Jr. Ngumiti siya ng maikli, walang sinuman ang nakakita. Habang hinihintay niyang kumulo ang sabaw, naisip niya ang kanyang ina. Si Ligaya Reyes. 20 taon sa Hong Kong, naguhugas ng pinggan, nag-aalaga ng mga bata ng ibang tao, nagpapadala ng pera sa isang anak na malayo. Hindi niya sinabi kahit kailan kung gaano kahirap. Nalaman lang ni Maria Clara sa mga sulat, ang mga sulat na hindi siya nagpadala ng direkta kundi iniwan sa loob ng kahon. Huwag kang maghahanap ng utang na loob mula sa mga taong hindi nagsisi, isinulat ni Ligaya. Hanapin mo lang ang katotohanan. Sapat na iyon. Ibinaba ni Maria Clara ang sandok. Sandali lang, isang sandali ng pagtigil. Pagkatapos ay pulutin na naman ang sandok at ipagpatuloy. 2 taon sa hasyenda na ito, 2 taon ng opo, senyora, at heto na po, sure, at ngiti kahit sakit ang dibdib. Hindi niya ito pinagsisihan, hindi rin niya ito ipinagmamalaki. Ginawa lang niya ang kailangan, tulad ng ginawa ng kanyang ina sa loob ng 20 taon sa isang bansang hindi niya pinili. Ang pinto ng kusina ay lumakad. Hindi ka natutulog, si Nena. Nakabalot ang matandang babae sa isang lumang damit pantulog na kulay abo, hawak ang isang tasa ng kape. Umupo siya sa bangkong malapit sa kalan ng walang imbitasyon, hindi na kailangan. Nagkatinginan sila saglit. Ako rin, sabi ni Nena, hindi makatulog.
Umupo rin si Maria Clara sa tabi niya. Maririnig lang nila ang kaldereta, ang dahan-dahang kumukulo, ang steam na lumalabas sa takip. Sandali. 2 sandali. 5. Ang iyong ina, sabi ni Nena sa wakas, mahina, parang pinag-isipang mabuti bago binigkas, ay isang mabuting babae. Karapat-dapat siyang makita ang araw na ito. Nanginig ang baba ni Maria Clara. Isang sandali lang iyon, isang kislap ng pagkabasag sa mukha bago niya ito pinigilan. Alam ko, sabi niya, mahinahon, totoo. Hindi kita mapipigilan bukas, sabi ni Nena. Pero gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa noong una, hindi ka nag-iisa ngayon. Tumindig si Maria Clara, bumalik sa kalan, hinalo ang kaldereta, hinawakan ang sandok ng matibay. Salamat, Nena. Wala nang iba pang sinabi ang dalawa, sapat na iyon. Bandang 5:00 ng umaga, natapos na niya ang lahat ng paghahanda. Ang mga pinggan para bukas, bawat isa ay maingat, bawat isa ay kumpleto. Inalis niya ang apron at tiniklop ito ng maayos. Kinuha ang kanyang telepono, nagpadala ng mensahe kay Attorney Ocampo. Bukas. Iyon lang, sapat na. Naglakad siya pabalik sa kanyang kwarto. Sa pagsapit sa hagdan, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan ng hasyenda. Ang uri ng katahimikan bago ang isang bagay na malaki. Sa kabilang dulo ng gusali, may ilaw na nakabukas sa kwarto ni Vanessa. Binuksan ni Vanessa ang kanyang antikong kahon, ang maliit na kahon na puno ng mga bagay na mahalaga sa kanya, ang mga bagay na nagpapatunay ng mga bagay. Ang mga sulat, ang mga resibo, at ang lumang larawan. Natigilan siya, hinanap niya muli. Ibinuhos ang lahat ng nilalaman sa mesa. Wala, hindi ito nawala, ninakaw. At sa isip ni Vanessa, isang mukha lang ang lumitaw, ang mukhang laging nakangiti, laging nakayuko, laging nagtatrabaho sa kusina nang walang reklamo. Maria Clara. 3 araw na ang nakalipas mula nang marinig ni Vanessa ang pangalang iyon sa dilim ng kanyang kwarto. 3 araw na rin na hindi maayos na natulog si Maria Clara. Ang grand sala ng hasyenda maliwanag ay puno ng liwanag ng daan-daang kandila at mga elektrik na ilaw na nakalagay sa mga poste na gawa sa kahoy ng nara. Amoy champagne at pritong liempo ang hangin. May musika, isang live band na tumutugtog ng mga lumang kundiman, ngunit hindi mo ito maririnig ng malinaw dahil sa ingay ng mga bisita na nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagkikisap ng baso. Naglalakad si Maria Clara sa pagitan ng mga mesa, hawak ang isang malaking tray na puno ng mga pinggan. Suot niya ang kanyang puting uniform, ang simpleng damit ng mga naglilingkod. Tahimik, nakangiti, wala sa oras ng pag-iisip ang kanyang mukha. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, mabigat ang isang maliit na kahon. Nakita niya si Attorney Ocampo sa pinakamalayong sulok ng sala, nakaupo kasama ang 2 lalaki na hindi niya kilala, ngunit kilala niya ang hitsura. Ang hitsura ng mga abogadong alam ang kanilang ginagawa. Nakabarong sila. Nakatiklop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Naghihintay. Nagtagpo ang mga mata nila ni Attorney Ocampo sa loob ng 1 segundo. Ibinaling niya ang tingin. Sapat na yon. Sa labas ng malapad na bintana, sa may hardin, nakita rin niya si Jerome nakatayo sa tabi ng isang puno ng ilang-ilang, nakasuot ng makulay na polo. Hindi nagtatrabaho, naghihintay lang. Nag-ingat si Maria Clara na huwag lumingon ng matagal. Sa harap ng pinakamalaking mesa, tumayo si Rodrigo Jr. Suot niya ang isang magandang barong Tagalog, mahal, malinaw. Kinuha niya ang isang baso at hinampas ng dahan-dahan ang kubyertos laban dito. Mga kababayan, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, narinig ni Maria Clara ang boses niya habang naglilingkod siya sa kabilang dulo ng sala. 15 taon na ang hasyenda maliwanag sa ilalim ng aming pangangalaga. 15 taon ng pagpapalakas, ng pagtatanim, ng pagpapahalaga sa lupang ibinigay sa amin ng aking amang si Don Rodrigo Santos Sr. Dahan-dahan siyang lumiko pabalik. Ang hasyenda na ito ay hindi lang lupa. Ito ay dugo. Ito ay pangalan. Ito ang pamana ng pamilya Santos at bilang tanging anak, bilang tanging tagapagmana, huminto si Maria Clara sa tabi ng isang haligi. Hawak pa rin ang tray, nakatingin. Sa isang mesa malapit sa harap, may isang matandang babae, bisita, maliwanag na kaibigan ng isang kamag-anak na nagtanong sa lalaking katabi niya, ngunit narinig ito ni Maria Clara sa tenga. Wala bang ibang miyembro ng pamilya Santos? At bago pa makasagot ang lalaki, narinig iyon ni Rodrigo Jr. mula sa entablado. Ngumiti siya, malawak, kumpiyansa. Kami lang ang pamilya Santos, sabi niya, at tumingin sa paligid ng sala para sa epekto. Si Vanessa, ako, kami ang Santos ngayon at magpakailanman. Tumugtog ang musika, nagpalakpakan ang ilang bisita.
At sa oras na iyon, sa gitna ng palakpakan, sa amoy ng champagne at kandila at pritong pagkain, naguna ang mga paa ni Maria Clara bago pa niya mapigilan ang kanyang sarili. 1, 2, 3 hakbang patungo sa gitna ng sala. Ang tray ay iniwan niya sa isang mesa. Huminto siya sa lugar kung saan makikita siya ng lahat ng mga abogado, ng mga mamamahayag, ng mga kamag-anak, ng banda na unti-unting tumigil sa pagtutog dahil may nakakita sa kanya. Mahinahon, malinaw. Hindi nagmamadali. Excuse me po. Ang boses niya ay hindi malagas, ngunit narinig ng buong sala. Lumingon si Rodrigo Jr., nangunot ang ino. Sa kanyang mukha, ang ekspresyon ng isang taong hindi inaasahang mayroong mga gambala sa kanyang sandali ng tagumpay. Ikaw, sabi niya, anong kailangan mo? Tumingin si Maria Clara sa kanya, sa matagal, sa maliwanag, sa walang kibot na mukha at inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na kahon. Hinawakan niya ang kahon ng may 2 kamay, maingat, gaya ng pagdadala ng isang bagay na matagal na niyang iningatan. Dahan-dahang binuksan. Sa loob, isang antikong relo, gold. May kalansing na mapayapa nang nilabas ito sa unan ng pula. Sa likod nito, may inukit na letra, kita kahit mula sa distansya. Nagtayo ang isang matandang babae malapit sa kanan, kamag-anak, mukhang kapanahon ni Don Santos Sr. Nandalamhati ang boses niya nang magsalita. Iyan ang relo ni Don Santos Sr. Ibinigay niya yan sa, alisin mo ang mga kamay mo sa asyenda na yan. Gumalog ang boses ni Rodrigo Jr. Sa buong sala, malakas, mainit, puno ng galit na matagal nang nagtitipon. Ikaw ay isang kuklang, wala kang karapatang tumayo rito, wala kang karapatang hawakan ang kahit anong bagay na pag-aari ng pamilyang ito. Nagtitinginan ang mga bisita, napahinto ang mga kamay-kamay na may hawak na taas na baso. Tumigil ang isang kamera ng mamamahayag at pagkatapos, dahan-dahang nag-click patungo kay Maria Clara. Hindi siya gumalaw, ngumiti siya, tahimik, malamig. Hindi ang ngiti ng nagtatagumpay, ang ngiti ng isang taong naghintay ng napakatagal at ngayon ay nakarating na sa katapusan ng daang iyon. Ito po ay ibinigay ng aking ama sa aking ina. Malinaw. Walang pagmamadali. Ako po si Maria Clara Reyes Santos, anak ni Don Rodrigo Santos Sr. at ni Ligaya Reyes. Isang segundo ng ganap na katahimikan. Pagkatapos, ang bulong, ang halakhak ng hindi paniniwala, ang ingay ng mga upuang inusog, ang tanong-tanong na nagsabog sa buong sala. Tumayo si Attorney Ocampo mula sa kanyang sulok. Matanda siya, 67 na, ngunit ang paglakad niya ay puno ng timbang. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang makapal na sobre, pula ang tali, may selyo ng abogasiya. Hindi niya ito binuksan sa harap ng lahat. Sa halip, lumakad siya patungo sa isang bisitang abogado, isa sa mga kilala sa Lipa na naroroon bilang guest ng hasyenda at ibinigay ito. Pakisuri po, orihinal na huling habilin ni Don Rodrigo Santos Sr. Ang petsa at lagda ay mabe-verify ng sinumang eksperto. Kumuha ang bisitang abogado ng relo, ang kanyang sariling relo na pangrelo ng abogado, hindi ang antiko at nagsimulang basahin ng mabuti. Nagsalita si Maria Clara bago pa matapos ang pagsusuri. At para sa mga nagtatanong kung totoong ito, inilabas niya ang kanyang telepono. Simpleng modelo, kahit na may gasgas sa gilid. Mayroon po akong recording. Pinindot niya ang play. At ang boses ni Vanessa Lim Santos, malinaw, walang alinlangan, ay kumalat sa buong sala mula sa maliit na speaker ng telepono. Wala nang makakaalam, patay na si Ligaya at ang anak niya ay isang kuklang. Namatay ang ingay sa sala. Hindi gradual, biglaan, gaya ng sinakal. Tumingin si Maria Clara kay Rodrigo Jr. Lumakad siya ng 3 hakbang patungo sa kanya. Hindi nagmamadali, hindi humihinto. 3 hakbang at nandoon na siya, harap-harap sa kanya, sa lalaking sumisigaw sa kanya. Ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. 3 salita lang, sapat para marinig ng lahat sa sala. Alam mo na, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Rodrigo Jr. Hindi ang galit na panginginig, ang panginginig ng isang taong nakita ang pader na kanyang itinayo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Dumating ang mga abogado. Lumabas sila mula sa likod ng sala, 2, 3, 7, lahat may hawak na dokumento. Narinig ni Maria Clara ang pinto ng hasyenda na bumukas sa labas, at pagkatapos ang yabag ng mga sapatos sa sahig ng marmol, ang mga pulis. Tumayo si Vanessa. Mabilis. Sinubukan niyang lumakad patungo sa likurang pintuan ng sala, ngunit naghihintay na roon ang 2 opisyal, nakatayo, walang galaw, walang ekspresyon. Vanessa Lim Santos, sabi ng isa.
Hindi na sumagot si Vanessa. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga boses, ng mga tanong, ng kalansing ng mga dokumento at ang mabagal na pagtangis ng isang matandang kamag-anak na dumadampi ng relo ng pamilya sa kanyang dibdib, nanatiling nakatayo si Maria Clara sa gitna ng sala. Hawak ang maliit na kahon. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, huminga siya ng malalim, buong buo. Hanggang sa pinakailalim ng kanyang dibdib, tulad ng isang taong ngayon lang natutunan kung paano huminga muli. 3 linggo. Sa loob ng 3 linggo, gumawa ang batas ng trabaho nito. Ang mga abogado ay nagtatrabaho ng walang pahinga. Ang mga dokumento ay sinuri, kinumpara, kinilala. Ang orihinal na habilin ni Don Santos Sr., ang relo, ang sertipiko ng lihim na kasal, ang recording ni Vanessa at ang mga lumang account book na natagpuan ni Attorney Benjamin Ocampo sa isang selyado na kahon sa loob ng bodega ng hasyenda. Lahat ay nagsalita ng malinaw. Ang desisyon ng korte ay dumating isang Martes ng umaga. Maliwanag ang langit. Walang ulap. Si Jerome, ang unang nakaalam. Tumakbo siya papunta sa kusina, hawak ang isang papel, halos mahirap huminga. Clara, nandito na. Nandito na ang desisyon. Nakatayo si Maria Clara sa tabi ng malaking mesa. Naguhugas ng kamay, tumitigil siya, tumingin kay Jerome. Anong sabi? Binasa ni Jerome ang isang linya mula sa papel, ang boses niya ay nagtaas ng kaunti. Ang hasyenda maliwanag ay opisyal na inililipat sa pangalan ni Maria Clara Reyes Santos bilang lehitimong anak at tagapagmana ni Don Rodrigo Santos Sr. Tahimik. Pagkatapos ay sabi ni Maria Clara ng dahan-dahan. Pakibasa ulit. Binasa ulit ni Jerome, mas mabagal. Bawat salita at ngumiti si Maria Clara, hindi malaki, hindi dramatiko. Isang maliit na ngiti lamang, tulad ng isang tao na narinig ang sagot sa isang tanong na matagal na niyang tinatanong sa sarili niya. Nandoon si Nena Buenaventura nang lumabas si Maria Clara sa pintuan ng hasyenda ng hapon. Nakatayo ang matanda sa tabi ng hagdanan, hawak ang isang basahan tulad ng dati. Ngunit hindi siya nagtatrabaho, naghihintay lamang. Nena, alam ko na, sabi ni Nena. Ang kanyang boses ay paos. Matagal siyang tumingin kay Maria Clara. Ang itsura mo, kamukha mo siya. Noong bata pa, si Ligaya. Hindi sumagot si Maria Clara. Lumapit lang siya at niyakap ang matanda. Mahigpit, tahimik, at naramdaman niya ang amoy ng hasyenda. Lupa pagkatapos ng ulan, kahoy, at kaunting asin mula sa hangin ng Batangas. Ang yakap ng isang ina na wala na. Natagpuan si Rodrigo Jr. sa harapan ng malaking pinto ng hasyenda bandang 3:00 ng hapon. 2 maleta, itim, nakalagay sa kanyang tabi sa lupa. Walang kotse. Pinalis na ang driver niya, walang kasama. Nakatayo siya roon, ang damit niya ay malinis pa, ang kurbata ay nakaayos pa. Ngunit ang mukha niya ay may tanda ng isang taong hindi natulog ng maayos sa loob ng maraming araw. Dumaan si Maria Clara sa pintuan. Tinanaw niya si Rodrigo Jr. Hindi siya lumayo, lumapit siya. Rodrigo, tumingin si Rodrigo Jr. sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala siyang sinabi na may galit. Wala siyang utos, wala siyang tinig na puno ng kapangyarihan. Saan kayo pupunta, ni Vanessa? Tanong ni Maria Clara. Mabagal na sumagot si Rodrigo Jr. Si Vanessa, nasa bail hearing pa, baka bukas palabas. Tumango si Maria Clara. Jeepney papunta sa Lipa ay dumadaan sa kanto bawat 30 minuto. Iyon lang, walang dagdag, walang pangasar. Binaliktad niya ang kanyang likod at naglakad pabalik sa loob ng hasyenda. Ang tanghali ng susunod na araw, naupo si Maria Clara sa lumang silya sa sala. Ang silya ni Don Santos Sr. noong buhay pa ito, ayon kay Nena. Inilapag niya ang maliit na kahon sa mesa. Binuksan. Kinuha ang litrato ng kanyang ina, Ligaya Reyes, batang babae pa sa litrato. Nakangiti, nakatayo sa harap ng hasyenda. Isang larawan na hindi niya pa nakita hanggang ngayon, natagpuan sa loob ng bodega sa mga papel ni Attorney Ocampo. Dati, ang litrato ng kanyang ina ay nagbibigay sa kanya ng kalungkutan. Ngayon, nagbibigay ito ng ibang bagay. Hindi kagalakan, mas malalim kaysa doon, isang uri ng kapayapaan na parang ang lahat ng taon ng paghihintay ay may dahilan. Inilagay niya ang litrato sa mesa, katabi ng relo. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya nag-isip ng susunod na hakbang. Wala siyang pinaplano. Naupo lang siya sa silya ng kanyang ama, sa loob ng bahay ng kanyang ina, at hayaan ang katahimikan na mapuno ng liwanag ng hapon mula sa malaking bintana. Ang buhay, pag matagal mong hinintay, ay hindi dumating ng may ingay. Dumating ito ng tahimik, tulad ng isang tao na lagi namang nandoon, naghihintay lang na makilala mo siya.